Natapos ang nakaraan episode sa pakiusap ni Solyon kay Johyuk. Kaya ipagpapatuloy na natin kung saan naudlot ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Ate Solyon kung maaari bang may ipakulata siya na isang nilalang sa ating butihin bida. Bago pa man makasagot ang ating bida, nagsalita na si Instructor Lilia na mauuna na siyang umalis para hindi niya maistorbo ang seryosong pag-uusapan nila. Kaya naman nagmamadali na siyang lumayas at nang makaalis na ito. Tinanong ni Johyuk ang babae kung ano ang ibig sabihin niya at kung maari ba malaman pa niya ang ibang impormasyon tungkol sa pinapagawa niya sa kanya. Kaya naman para maging malinaw kay Johyuk pinaliwanag niya na siya ang chairwoman ng White Lotus Association. Ang kanyang angkan ang unang umayos ng China matapos ang sakuna sa panahon ng Era of Chaos. At sila din ang namumuno sa pagpapalakas sa puwersa ng China sa pamamagitan ng paglikha ng mga nilalang na may potensyal mabigyan ng kontrata sa Constellation. Pero noon nagkaroon ng super genius ang aming pamilya. Nagkaroon kami ng sandamakmak na problema dahil sa delubyong ginagawa niya. Sa edad na 13, nagsimula na siyang gawing punching bag ang mga nilalang sa kanilang lugar. Ultimo mga may kontrata na sa Constellation, madali lang niyang kinukulata. At kahit mismong mga kapamilya niya ay hindi na nakaligtas pa sa kanya. Kaya habang naghahanap pa ng taong pwedeng makatalo sa kanya, ang ginawa muna nila ay pansamantalang kinulong siya sa secret room ng White Lotus Academy. Sinabi naman ni Johyuk, na ibig sabihin siya ang nakita nilang lalaban sa mayabang na nilalang. Ngunit may gumugulo pa sa kanyang isipan. Kung bakit siya ang napili nila at hindi ang mga nilalang na mas malakas sa kanya. Kasabay ang pagturo sa kanyang kausap at sinabi na katulad ng kapangyarihan na tinataglay mo. Inaakala mo ba na may tatago mo sa akin ang tunay mong kapangyarihan? Sinabi ni Solyon na may magandang mata ang binata, mahilig siguro ito kumain ng kalabasa at kahit gumamit siya ng mahika upang itago ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakalusot sa kanyang mata. Meron dalawang dahilan kung bakit siya ang napili para bumugbog sa nilalang. Una ang edad at pangalawa pisikal na lakas. Noong kompetisyon na panood niya na tanging pisikal na lakas lang ang ginagamit nito sa pakikipaglaban. Kaya naman ang tingin nila na siya ang mananalo sa palakasan ng pisikal na lakas sa nilalang at ang isa pa na mahalaga ay ang edad na parehas 17. Kaya naman kung matatalo siya ng kaedad niya gamit ang pisikal lamang na lakas, siguradong masisira ang kanyang dangal at mababawasan ang kanyang kayab-angan. Sinabi ni Johyuk na nauunawaan na niya at sana ay wag silang umasa na libre ang gagawin niya. Agad tumugon ang babae nang syempre hindi sila umaasa sa libre. Kasunod ang kanyang pagtatanong kung magkano ang gusto ng binata na ibayad sa kanya. Sinabi naman ng ating bida na hindi niya kailangan ng pera, may nais lang siyang mapuntahang lugar na siya lang din ang nag-iisang nilalang na makakatulong sa kanya. Pagkatapos ay lumipat na ang eksena sa lugar ng China kung saan makikita sa harap ng gusali ng White Lotus Academy ang dalawang nilalang. Sinabi ni Johyuk na hindi niya inaasahan na gagawin agad ito ngayong araw. Sinabi ni Solyon na sinabi niya na libre siya hanggang Lunes kaya naman mas maganda kung mas mabilis nilang magagawa ang mga bagay-bagay. Sumang-ayon ang binata sa sinabi ng babae kasunod na din ang pagtatanong sa binata kung ang lugar na kailangang niyang galugarin ay ang Grand Palace. Na mabilis na tinugunan ng oo ng ating bida. Pasikat na sinabi ni Solyon na hindi sa kanya mahirap ang nais ng binata pero bago nila pag-usapan ang kanyang hiling ay pumasok muna sila. Habang naglalakad papasok ang dalawa, tila nagulat ang ilang mga estudyante sa nakikita nilang pasikat na paglalakad ng ating bida. Pagpasok nila sa isang silid, sinabi ng binata na curious siya sa isang bagay. Tinanong siya ni Solyon kung ano ito. Sinabi ni Johyuk sa ginang, na hindi niya nakita na binigyang pansin nito ang kompetisyon, at bakit kinailangan pa na siya ang kumalaban sa perwisyong nilalang. Sinabi niya na naiintindihan niya kung ano ang gusto nitong sabihin, ngunit marami na ang nagpakitang gilas labanan ang nilalang at ni isa ay walang nagtagumpay. Dagdag pa niyang sinabi na para lubos niyang maunawaan. Gusto niya ipatikim sa taong iyon ang isang uri ng pagkatalo sa labanan ng pisikal na lakas. Dahil ang pangunahing layunin niya ngayon ay alisin ang kaangasan ng perwisyong nilalang. Pagkatapos ng problema, siya ang tutulak sa White Lotus patungo sa tuktok ng tagumpay. Sinabi ni Johyuk habang naiirita, na naiintindihan na niya. Kaya naman sinabi na ni Solyon na kapag lumakad siya sa mahiwagang selyo,
Dadalhin siya sa isang silid kung saan makikita ang perwisyong nilalang. Agad naman lumakad ang binata papunta sa mahiwagang selyo at kasunod ang pagtatanong kung ano ang pangalan ng perwisyong nilalang. Sinabi ng babae na ang pangalan ng batang perwisyo ay Yen Lan. Matapos ang usapan ng dalawa, makikita si Yen Lan na tinanong si Jo Hyuk kung siya ay pinadala ng kanyang pamilya. Kasunod pa na sinabi niya na hindi siya aalis sa lugar kaya kung ayaw ng binata na maglaho ito sa mundo, umalis na agad ito sa kanyang harapan. Sinabihan naman siya ni Jo Hyuk na bastos siya sa isang taong hindi niya kilala kaya ipapakita niya ang tamang pagbati. At bigla nang ang sumugod ang ating bida para ipatikim ang kanyang magandang pagbati kay Yen Lan. Pero ang ginawang mabilisan atake ng ating bida ay madali lang napigilan ng dalagita. Nabahagyang kinagulat ng ating bida ang nangyaring pagpigil ng kanyang bumubulusok na kamao. At matapos mapigilan ang kamao ng binata sinabi ni Yen Lan, na ito ang pagbati ko sayo kaya lasapin mo kung gaano ito kasarap. Gamit ang palm strike na direktang tumama ng malutong sa dibdib ng ating bida. Sinabihan pa niya si Jo Hyuk na isa siyang tanga, kung tingin niya ay gagana sa kanya ang pangbatang suntok. Tinanong niya din ang binata kung minamaliit pa rin niya ang kanyang katunggali matapos matikman ang kanyang magandang pagbati. Pinagtawanan niya naman ang sinabi ni Yen Lan at sinabing dapat nilang ipakilala ang kanilang mga sarili sa bawat isa. Nagulat naman si Yen Lan dahil hindi man lang napinsala ng atake niya ang binatilyo. At matapos nun mabilis hinawakan ng ating bida ang braso ng dalaga at muling nagbitaw ng nakakapangilabot na suntok. Na mabilis tinaas ng dalaga ang kanyang kamay para sanggain ang suntok na patungo sa kanya. Nang tumama ang nakakakiliting suntok ng binata sa kanyang braso, makikita na napaatras siya sa suntok ng ating bida at nakaramdam din ng maginhawang sakit si Yen Lan. Natanong naman siya ni Jo Hyuk kung nasarapan ba ito sa kanyang natikman na suntok, at kung gusto pa niya ay maaari pang magbigay ng isang malagim na suntok sa kanya ang binata. Agad kumilos palayo sa binata si Yen Lan para makabuelo sa kanyang gagawing atake. Hindi naman hinayaan ng binata ang gagawin ng dalaga kaya mabilis siyang kumilos patungo sa harapan niya. Habang naghahanda ang kanyang malagim na suntok tinanong niya ang dalaga kung saan niya balak magpunta. Kasunod ang pagbitaw ng kanyang suntok at sinabi nito sa dalaga na para mapabilis ka sa pupuntahan mo, kaya ito ang suntok ko ang gagabay sayo. Na mabilis din naman tumama sa kanyang bituka. Nagsisimula naman matuwa ang ating bida at sinabi na mabilis niyang napagtanto na hindi na niya masasangga pa ang suntok. Kaya habang sinasalo ang malutong na suntok sinabayan niya ng kanyang pagkilos paatras para bawasan ang puwersa ng malagim na suntok. Sinabi pa niya na hindi na masama ang pinakita niyang performance at kahit ang mga disipulo niya noon ay hindi man lang nagawa ang ganoong antas ng kakayahan. Nagsimula naman mapaisip si Yen Lan at sinabi na magkasing edad lang sila. Kaya napapatanong siya kung paano nakamit ng isang katulad niya ang halos parehas ng kanyang antas pagdating sa pisikal na lakas. Ngumiti ang dalaga dahil sa nararamdaman kasiyahan dahil may pagkakataon na siyang masubukan ang tunay niyang lakas. Dagdag pa niya na hindi kagaya ng mga nauna niyang nakalaban na madaling natatalo kaya hindi man lang niya nagagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya nakapagpasya na siya na dahil mayroon ng papantay sa kanyang lakas kaya lahat ng papakawalan niyang atake, ibibigay niya ang pinakamalakas na maaari niyang ibigay. Naiisip naman ng ating bida na masyadong mataas ang pride na meron ang dalaga. Kaya naman parang trip na niya ito bigyan ng masarap na suntok para makapagpahinga na ang dalaga at paggising niya siguradong mamumulat ang kanyang diwa sa katotohanan. Sa kabilang banda naman, makikita natin na binabantayan ang lahat ng mga nangyayari sa isang monitor. At hindi naman nagtagal nakita natin na si Solyon ang nagmamasid sa nagaganap na laban kasama ang kanyang sekretarya. Nagtanong ang sekretarya niya kung bakit si Jo Hyuk ang napili niyang lumaban kay Yen Lan. Dahil hindi niya inaakala na isang mag-aaral mula sa ibang akademi ang ipangtatapat niya sa halimaw na dalaga. Nagtatanong pa siya kung talaga bang kaya niyang talunin si Yen Lan gamit lang ang pisikal na lakas. Dagdag pa niya na kahit siya ay hindi nanalo gamit lang ang pisikal na lakas pero kung ginamit ni Solyon ang kanyang mahika pang laban kay Yen Lan sigurado siya na mananalo ang kanyang amo. Sinabi naman niya na tama ang kanyang sekretarya na natalo siya kay Yen Lan at sa totoo lang kahit na gamitin niya ang mahika. Walang garantiya na siya ang mananalo dahil ang pagkakaiba ng kanyang mahika at sa pisikal na kapangyarihan ni Yen Lan ay hindi nalalayo.
Agad napatanong ang sekretarya kung ano ang ibig sabihin niya. Pinaliwanag naman ni Solyon na dahil ilang taon na ang nakalipas nang sila ay maglaban, nasisigurado niya na mas lumakas pa si Yanlan sa pisikal at ang kanyang isipan pagdating sa isang laban. Sinabi ng sekretarya na tiyak na mas mapanganib ang dalaga kung mas lumakas pa ito, na ibig sabihin lang na mas malabo ng matalo pa ng binata. Sinabi ni Solyon na hindi pa nila malalaman ang resulta kung hindi pa tapos ang labanan ng dalawa. Dagdag pa niya na nanalo si Jo Hyuk sa kompetisyon at nilamutak niya ang 3 samsal na kinakatakutan ng karamihan, kaya tiyak na hindi siya madaling mapapatumba ni Yanlan. Kung sakali man matalo si Jo Hyuk, hindi na mahalaga kung ano ang resulta ng laban nila. Dahil ang importante masukat ang tunay na lakas ng dalaga. Matapos ang nangyaring tsismisan ng dalawa, bumalik na ang eksena kung saan nagaganap ang laban ng dalawang may toyo at nakikita natin na nagsisimula ng magmadaling sumugod si Yanlan para ipamalas ang kanyang atake sa ating bida. Gamit ang kanyang matatalim na kuko sinubukan niya laslasin ang katawan ng binata. Na madali naman na iwasan ng ating bida. Ngunit hindi naman inaasahan ng binata ang isa pang atake ni Yanlan gamit ang kanyang tuhod na napakalutong tumama sa muka ng ating bida. Natutuwa naman si Yanlan na solidong pumalo sa muka ng binata ang kanyang tuhod. Pero hindi naman nagtagal nakaramdam siya ng kakaibang hapdi sa kanyang tuhod at napapasigaw ito sa sakit habang hinihimas ang kanyang tuhod. Kaya natanong niya si Jo Hyuk kung dahil ba sa kapal ng muka na meron siya kaya naging kasing tigas na ng bakal ang kanyang pagmumuka. Napapangiti naman ang ating bida habang sinasabi na kulang lang sa sustansya ang kanyang katawan dahil wala naman siyang ginawa kundi salubungin ng kanyang noo ang kumakaripas niyang tuhod. Iniisip ni Yanlan kung paano niya mapapatamaan ng solid ang binata kung lahat ng atake niya nakikita at napipigilan nito. Wala siyang makitang pagkakataon para matamaan lang si Jo Hyuk at nahihiya man siyang aminin pero mas malakas ang pisikal na lakas ng binata kaysa sa kanya. Kaya naman kailangan ng ipakita ang kanyang natatagong kapangyarihan. At natanong niya si Jo Hyuk kung puro pisikal lang na lakas ang gamit niya. May halong pang-iinsulto naman na sinagot ni Jo Hyuk ng oo dahil gusto niyang talunin ang dalaga gamit lang ang pinaka-normal niyang lakas. Nasabi naman ni Yanlan na itigil na ang usapan na walang katuturan dahil ilalabas na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Makikita naman ang nagkukulay regla niyang aura na nangangahulugan ito na nilalabas na niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Napapangiti naman ang ating bida matapos makita ang umaapaw na mahika sa katawan ng dalaga. Sinabi pa niya na mukhang magseseryoso na siya. Kaya naman dapat na niya din ipakita ang kanyang nangangalit na aura. Habang naglalabas ng malakas na aura ang ating bida, pinapakita niya ang malaanghel niyang muka sa dalaga. At sinabihan niya na ito na ang pinakatamang oras para ipatikim ang isang bagay na siguradong sisira sa dangal mo. Nang maramdaman ni Yanlan ang malademonyong aura ng ating bida. Agad siyang nakaramdam ng takot at nasabi na lang niya na aabot ba talaga ang lakas ng isang 17 taong gulang sa ganyang kataas na antas. Pero sa lakas na kanyang nasisilayan kaya mas lalo pa siyang ginanahan umatake. At sinabi niya na ibubuhos na niya sa isang atake ang lahat ng kanyang lakas para tapusin na ang kanilang laban gamit ang isang suntok. Mabilis tumungo ang dalaga patungo sa ating bida para ipalasap na ang kanyang pinakamalakas na suntok na tinatawag na kamatayan punch. Ngiting tagumpay na ang dalaga matapos pakawalan ang kanyang malakas na suntok patungo sa bungo ng ating bida. At iniisip ng dalaga na wala nang paraan pa para maiwasan ang kanyang kamatayan punch. Ngunit sa pinakahuling segundo ay nagawang maiwasan ng binata ang malakas na suntok gamit ang kanyang special technique na Rainbow Rock. At matapos ang kanyang matindihan na pag-ilag sa atake ni Yanlan, sinabi ni Jo Hyuk na sapat na ang mga kalokohan na pinakita niya. Kaya kailangan na niyang tapusin ang kanilang laban at mabilisan niyang pinakawalan ang kanyang delicious punch na direktang tumama sa bituka ng dalagita. At bago siya mapunta sa mundo ng panaginip sinabi niya kay Jo Hyuk na isa siyang tunay na halimaw. Makikita natin ang pagbagsak ni Yanlan na ibig sabihin ay natapos na ang kanilang laban. At pinapakita ang pagmumuka ng dalawang nilalang na sobrang nagulantang sa resulta ng bakbakan ni Jo Hyuk at Yanlan. Nang lumabas sa sagradong silid ang ating bida, animoy may itatapon itong basura at sinabi nito sa dalawang nagulantang na nilalang. Ito na ang perwisyong pinatrabaho niya sa kanya.
paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.